Hi everyone! Good day, welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys ay katatapos lang umulan at mayroon nag-request pala sa ating guys ng care tips ng ating crab cactus. So meron tayo ditong ilang klase ba yung crab cactus natin? So 4 na kulay na meron sila guys. Ito ay yung peach color. Yan, ito malago siya. Peach color. Tapos, meron ako before na bili na ano bang color nito? Yung matingkad na pink. Fuchsia pink. Yan, fuchsia pink siya. And then, yung red. Yan yung red. So, mapapansin natin guys sa ating crab cactus sa iba-iba din yung kanilang palatandaan para malaman nyo yung kanilang kulay. Yan. Ito kasi guys, kapag ito ay tubo ng bago niyang mga usbong na leaves ay ang color niya ay peach din guys, yung kulay ng mga ganyan niya oh. So, before nung bagong tubo yung mga yan, mga peach ang color niya. Yan, tapos, eto naman, kapag bagong tubo din siya guys, ay parang parang may pagka pink yung, yung tubo ng usbong ng bagong leaves niya, yung baby pa talaga. And then, yung kanyang, yung leaves niya guys, ay meron siya dyang yan, kung makikita nyo, yung kulay niya yan sa mga lining ng kanyang mga curve, yan. Yan, mayroon siyang parang red guys. So, yan ay color peach. So, ito, kung mapapansin nyo guys, walang kulay to oh. O, diba? Tapos, yung ng dahon niya ay parang medyo mataba-taba. Yan, parang butchog yan. Butchog yung bilog-bilugan. Parang mabilog-bilog yung shape ng kanyang leaves. Ayan, lalo yung mga bagong tubo guys. So, parang pabilog-bilog siya. Yung parang mataba, makapal yung kanyang stem. And kung mapapansin nyo naman din guys, dito naman sa ating red, ayan, yung red niya ay green. Green ang color niya. Green as in green na green. And then kapag may bago din siyang baby na pausbong or yung bagong pausbong niya na leaves ay mapapansin nyo din guys, ayan yung color niya. Diba? Red din. So, yan ay color red guys. So, yan yung tips na mabibigay ko sa inyo para ma-identify nyo kung anong color ng inyong crab cactus. So, yan lang guys ang maibibigay ko sa inyong identification sa ating crab cactus kasi yan lang yung meron tayo. Yan yung na-observe ko sa kanila before nung nabili ko and then hanggang sa nagkaroon sila ng mga leaves sa akin. So, yun yung napapansin ko sa kanila. So, meron tayo ditong pink color. Ito naman ay matagal na to sa akin, guys. So, ito ay hindi ko to binili. So, parang nahingi ko lang to before. So, matagal na to sa akin. So, before nga ang akala ko nito ay orchids, hindi cactus. So, ayan. Ito kasi, guys, alam nyo ba before, akala ko orchids to and naitanim ko to, guys. Tinatanim ko to dati sa bunot. Yan, bunot, tas dinidikit ko siya sa kahoy. Yan, ginagaya ko sa orchids. Pero guys, alam nyo, nabubuhay siya. Dumidikit talaga siya. And gusto niya lang yung lagi siyang dinidiligan kapag ganun. Pwede nyo siyang idikit sa kahoy. And sa bunot nyo ilalagay. Pwede siya. And lumalago din siya. Yan, lumalago din to guys sa bunot. Lagi nyo lang siyang didiligan para hindi sila ma-dehydrate. Ayan. So, ito naman na pink na crab cactus ko guys ay matagal na to sa akin and ang palatandaan naman na maibibigay ko sa inyo para malaman nyo na pink yung kanyang color ay ayan. Kung mapapansin nyo guys, yung 'di ba yung mga na yan no, yung mga leaves na yan niya may mga parang pahaba. Ayan, parang may mga tusok-tusok oh. Yan, may mga tusok-tusok, 'di ba? Halos lahat sila ay may mga tusok-tusok yung leaves. O, compare dito sa ating red. Yan, magkakaiba sila, 'di ba? O, ang kapareho niya lang, guys, ay itong ating may pagkapareho siya dito sa ating peach color kasi yan may mga patusok-tusok din pero ang leaves kasi nito guys ay manipis. Yan, manipis ang leaves ng ating crab cactus na pink compare dito sa peach na itong peach ay
mataba. Mataba yung leaves niya, yung makapal yan. Yan yung palatandaan sa kanila para ma-identify nyo yung kanyang color ng flower. Ayan. So, para naman guys sa care tips nitong ating crab cactus. Itong ating crab cactus ay pwede nyo guys ilagay sa rain and shine. And syempre, lagyan nyo rin ng fast draining soil mix. So, sa iba gumagamit sila ng soil. Yung ano lang, ordinary soil, loam soil yan, pwede yan guys. Itong ating crab cactus ay mabait. Yan, mabait naman siya. Wag lang yung nasusobrahan din siya guys sa rainwater. Yan, yung palaging ulan ng ulan. Kunyari 2 weeks na palaging umuulan at lagi silang basa. May, ano din guys, may pagkakataon na nalulusaw sila. So, kung masusobrahan sila guys sa water ay naglalaglag yung kanilang leaves. Yan, kunyari ito, makikita nyo na lang yan guys, nalaglag na. And then nag-yellowish yan, parang nagmamashi. So, ganun ang nangyayari sa ating crab cactus kapag sila ay na-overwater din. Pero, ito, pwede naman, at itong crab cactus na to guys, ay pwede ito sa naiinitan. Yan. Pero ako guys, ang ginagawa ko ngayon ay nakalagay lang siya dyan sa shaded. Yan. Shaded lang siya, yung hindi masyadong nainitan kasi nakaka-receive sila ng sunlight pero ayoko yung sobrang naiinitan sila kasi nag-yellow po kasi yung kanilang leaves. Ayan o, nag-yellow yan siya kapag nasusobrahan sila sa water. So, minsan nga guys, nilalagay ko lang to sa sa lilim ng puno. Yan, pwede siya doon guys. Wala siyang problema sa ganoon. Yan. Pero kung gusto niyo siyang sanayin sa initan talaga, pwede naman guys. Yan, pwede siya. Kayang-kaya niya yung strong sunlight. Pero ako kasi, ang gusto ko ay mataba sila. Kasi kapag naiinitan kasi guys, ay hindi niyo makikita yung, yung pagkataba niya kasi parang kung baga sa natin sa mga Echeveria or Echeveria succulents natin ay talagang nagiging compact yung kanilang leaves at na parang mabagal silang lumaki. Compare sa shaded, parang mas mabilis silang lumaki, 'di ba? Kapag shaded lang yung kanilang nalalagyan, parang mas mabilis silang lumaki, matabang tingnan. Pero kapag kasi nasusobrahan sila sa init ay mabagal din yung kanilang paglaki and then nag-yellowish yung kanilang mga leaves. Yan, kasi sobra yun guys sa init sa sobrang init na natatanggap nila. So, yan lang po ma'am yung care tips na maibibigay ko at ginagawa ko dito sa aking crab cactus. Yan. And kahapon pala guys ay nag-ayos ako ng ating mga succulents dito. Yung iba ay nagtingin-tingin ako and then nag-propagate din tayo guys. So ipapakita ko sa inyo yung mga pinropagate ko, pinugot-pugot ko. So ito yung ating isang pot ng blue cloud. Ayan, maliit lang to before na blue cloud ko na to guys and lumaki siya. So hinayaan ko lang siya. Parang nga to guys before, na sunburn tapos lumiit siya. Tapos hinayaan ko lang and then nung tinanggal ko yung mga sunburn leaves niya sa ilalim, ayan, nagkaroon siya ng mga babies. And then nakita ko siya kahapon na malaki-laki na naman. So, ang ginawa ko, kasi medyo malalaki na yung babies niya, ay pinagkukuha ko guys. So, ito yung nakuha natin sa kanya. So, ito yung ating blue cloud baby na nakuha dyan guys, 4 na piraso. So, yung mga nakuha kong leaves naman sa mga kinat ko na baby, kasi nga medyo etiolated yung kanilang mga stem, ay nandyan, nilagay ko lang dyan para maipropagate natin. So, itry ko ipropagate through leaves. So, ayan siya, oh. Ayan, pinagsama-sama ko lang dyan guys sa isang pot na yan. And then, ito yung mother plant niya. Ayan, oh. Parang naanuhan to guys ng ulan. Di ko alam kung nabasa to. Kasi kagabi sobrang lakas ng ulan. Ayan, oh. Pero okay naman na siya guys, oh. Tuyo na siya. Hindi naman tumaselan. Parang nawisikan lang siguro guys, oh, kasi may mga buhangin siya. Oh. Malinis yan kahapon pag ayos ko. Ayan. O diba, mapaparami na natin yung ating blue cloud. So ito naman yung RC, ko guys. So talaga guys na talaga to guys ng nawisikan. Siguro pag bagsak ng tubig galing sa bubong, ayan nawisikan sila. Pero tuyo naman yung soil mix niya. Ayan siya. Ito yung RC na kinuha ko kahapon ng
propagation, cuttings propagation guys. So, kumuha ko sa kanya kasi gusto ko nga maparami itong ating RC. So, dahil marami naman sila doon at gusto kong magka-baby yung kinatan ko kasi mahaba din naman yung kanyang stem. So, naisipan kong i-cut siya para magkaroon tayo ng another pot ng ating RC. So, easy to grow naman itong ating RC guys. Kung sa mga beginners ay mabilis lang po talaga itong alagaan yan. Pwede ko siyang i-recommend sa mga beginners. Ang ganda din guys ng color niya kapag na-stress. So, tingnan nyo. O, diba ang ganda ng kulay niya? Para siyang Adolphi. Yan, mabait ang ating RC. So, yan yung ating na-propagate. So, meron pa akong isa. So, ito yung ating isang na-propagate guys. Ito yung ating data. Ayan. So, yung ating data ay mabait din yan guys. So, dito yung mother ng ating Judata guys. So, sa pag-alaga naman nitong ating Judata ay okay lang din, mabait lang din siya guys. And wag lang natin sila, kagaya niya no, nastakan siya ng water. So, mamaya tatanggalin ko yan kasi kapag nastakan yan guys, ang nangyayari sa leaves niya ay nag-yellowish siya. So, parang pag nag-yellowish yung kanyang leaves, yan, pumapangit na siya guys, lumiliit. Pero, napakabait din niya guys kasi mabilis siyang magbigay ng baby. So, ayan siya oh. Ayan. O, tsaka pag na-stress to guys ng ating Judata ay napakaganda niya. So, wala lang akong actual picture ng, ng stress ito. Pero napakaganda nito guys na ma-stress nitong ating Judata. So, naisipan ko ding mag-propagate sa kanya through cutting sa kanyang baby. So, ganyan, nakinat ko lang yan dyan guys. So, and then, in-dry ko ng 1 day and then, tinusok ko na siya dito. So, yung ating firestorm naman ay pinutulan ko din guys. So, ayan. Pinutulan ko siya dyan. 3 piraso yung kinuha ko sa kanya and nandito siya. Ayan o. Naanuhan na siya. Ano ba yung nakakaano sa kanya? Nadudumihan siya dyan o. Ayan. Yan yung makulay natin na isa o. Pinutol ko na inilagay ko dyan. Yan. Para maparami natin itong ating firestorm. Ating RC guys na kinuhanan ng cuttings. Ayan, di ba napakarami pa rin niya. And yung kinuhanan ko guys ay mayroong nakaabang ng mga baby na maliliit yan sa ilalim mo. Ayan. And then yung mga leaves na tinry kong i-propagate, yung mga tinanggal ko sa kanya, mayroon na ding mga usbong. Ayan, so napakarami nila guys, di ba? Oh, so pwede na nating maparami yung ating RC. Ayan. Ating jelly bean guys na pinropagate, ayan na siya. Ayan, so medyo kinalbo ko yung dito banda guys. Kinuhanan ko rin pa rin siya ng cuttings kasi nilagay ko siya dito. Ayan. Kinat ko yung isa dito oh. Kasi meron siyang aerial root. So kinat ko para madagdagan yung jelly bean dito sa pot na to. Ayan oh. Nilagay ko lang, pinapatong ko lang guys. Ayan, 'di ba? Ito ayoko pang ikat. Tingnan niyo guys yung ano niya o tips niya, nagkakaroon siya ng red. Ayan. 'Di ba nagre-red siya? So dito ko na lang guys tatapusin yung ating video. So yan yung update sa ating jelly beans. Yan. So that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching. At kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, Marjan's Garden, like and share. Also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So bye bye guys and see you on my next vlog. Happy gardening!